Welcome to Creepy Files. Ako si Kuya Juan, where fear meets the unknown. Tahimik ang gabi sa Dominican Hill, Baguio City. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga punong pine at ang manipis na hamog ay unti-unting bumabalot sa paligid ng lumang gusali. Ang Diplomat Hotel ay isang lugar na minsay naging bahay ng mga madre at pari bago ito gawing hotel noong dekada 70. Ngunit sa mga taga rito, hindi na ito basta lumang gusali. Isa itong lugar na mga kaluluwang hindi matahimik. Noong 2017, isang grupo ng architecture students mula Baguio University ang nagpasya na dito isagawa ang kanilang final thesis documentation. Ang kanilang leader ay si Maricel Vergara. Matalino, determinado, at hindi siya naniniwala sa mga multo. Ayon sa kanya, ang mga istorya ng diplomat ay puro gawa-gawa lang para takutin ang mga turista. Bumiyahe sila bandang alas 5 ng hapon. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng kabundukan at ang mga anino ng pine trees ay tumatagos sa mga sirang bintana ng gusali. Kasama ni Maricel sina Carlo, Jen at Omar. Lahat ay sanay sa fieldwork. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang ibon, walang huni ng kuliglig. Tanging ihip ng malamig na hangin na pumapasok sa mga basag na salamin. Stories are exclusives only here on Creepy Files with Kuya Juan. Maricel, parang may naririnig akong yapak sa taas. Mahinang sabi ni Jen habang kinukuhanan ng litrato ang lumang hallway. Hangin lang yan. Huwag kang magpaniwala sa mga kwento ng tour guide. Sagot ni Maricel at pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nang paakyat sila sa ikalawang palapag, doon na nagsimula ang kababalaghan. Ang bawat hakbang nila sa hagdan ay may kasabay na isa pang hakbang mula sa itaas. Mabagal at malinaw na tunog ng takong ng babae. Nang marating nila ang second floor, biglang bumigat ang hangin. Sa dulo ng koridor, may nakatayong babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at tila nakatingin sa labas ng bintana. Hindi nila maaninag ang mukha dahil natatakpan ito ng buhok. Ngunit ang mga kamay nito ay tila kumikilos. Parang may hinahaplos sa hangin. "Miss?" tawag ni Carlo. Pero hindi ito lumingon. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad papunta sa hagdan. Pababa hanggang sa tuluyang maglaho. Nagulat silang lahat. "May babae rito kanina," sabi ni Carlo. Agad silang bumaba ngunit wala silang nadatnan. Tanging malamig na hangin at isang basag na piraso ng salamin sa sahig. Pag-uwi nila, habang nagre-review ng mga larawan, napansin nila ang isang kuha ni Maricel sa hagdan. Sa likod niya, malinaw ang imahe ng babae na nakaputi ngunit parang walang mukha. Akala nila guni-guni lang, pero nang palakihin nila ang larawan, ang babae ay tila nakatingin direkta sa kamera. Agad nilang dinala ang litrato sa albularyo. Sinabi nitong may sumama sa kanya mula sa hotel. Isang kaluluwa ng babae na pinugutan noong panahon ng mga Hapon. Isa raw itong madre na pinilit ipagtanggol ang mga ulila sa convent. Ngunit pareho silang pinatay. Nag-aalay na lang sila ng dasal para sa mga kaluluwa na nahagip sa litrato. Ang lawa ng Pandin sa San Pablo City, Laguna ay isa sa 7 lawa na pinagmamalaki ng lungsod. Sa araw, tila payapa at napakaganda ng tanawin. Malinaw ang tubig, luntian ang paligid at tahimik ang mga mangingisda. Ngunit ayon sa matatanda, sa ilalim ng lawa ay may nakatagong kalungkutan na hindi nawala sa loob ng daang taon. Noong 2018, sina Leo, Trixie at Mark, 3 magkakaibigang galing sa Maynila ay nagpasya mag-camping sa tabing lawa. Gusto nilang magpahinga mula sa ingay ng syudad, kaya nagdala sila ng tent, gitara at alak. Maganda ang gabi, maliwanag ang buwan, at ang tubig ng lawa ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Habang nagkukwentuhan sila,
biglang napansin ni Trixie na para may kumakanta sa di kalayuan. Isang malambing na tinig ng babae, tila kundiman, ngunit walang malinaw na pinanggagalingan. Tila galing ito sa gitna ng lawa. Siguro may bangka lang, sabi ni Mark. Ngunit nang ilawan nila ng flashlight, walang tao. Tanging alon at liwanag ng buwan sa tubig. Biglang nagsalita si Leo. Tara, swimming tayo para exciting. Tumalon siya bigla sa lawa at sinundan ng mga barkada. Nagtawanan sila, naglaro hanggang sa maramdaman ni Leo ang kakaibang lamig sa ilalim ng tubig. May parang humahawak sa paa niya. Nang sumisid siya, nakita niya ang babaeng nakaputing barot saya, nakadilat ang mga mata at nakangiti sa ilalim ng tubig. Nataranta siya at umahon kaagad, ngunit nang sabihin niya sa mga kaibigan, wala raw silang nakita. Stories are exclusives only here on Creepy Files with Kuya Juan. Nang sumunod na araw, kinausap sila ng isang matandang mangingisda na si Mang Resty. Sinong babae ang kasama niyo kagabi? Tanong nito. Nagtawanan sila pero napansin nilang seryoso ang matanda. Wala po kaming kasamang ibang babae, Lolo, sagot ni Leo. Napailing si Mang Resty at sinabing, si Pandin siguro yun. Pandin? Sino po yun, Lolo? Tanong ni Leo na may halong pagtataka. Isinalaysay ng matanda ang alamat. Noong sinaunang panahon, si Pandin ay anak na isang maharlikang pamilya. Inibig niya si Amihan, isang karaniwang binata, ngunit mahigpit na tinutulan ng kanyang ama. Sa gitna ng sigalot, tinakasan ni Pandin ng bahay at tumakbo sa gubat upang magpakamatay sa ilog. Ngunit bago pa siya makalubog, sumigaw siya ng sumpa. Mula roon lumubog ang lupa at naging lawa. Sabi ng mga matatanda, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita si Pandin sa gitna ng tubig. Inaawit ang awitin ng kanyang pag-ibig. Bago umuwi ang magkakaibigan, napansin nila na basa ang gilid ng tent. May mga yapak papunta sa may gilid ng lawa. Nang sundan nila, wala silang nakita kundi ang malamig na hangin at tahimik na tubig. Ngunit sa kalmadong alon, may aninong lumitaw, isang babaeng nakatingin mula sa ilalim. Mahaba ang buhok at marahang umingiti. Sa lungsod ng Olongapo, may lumang gusali sa tabi ng Gordon Avenue na matagal nang pinabayaan. Isa itong maternity hospital noong dekada 80, ngunit nasunog ito matapos ang isang trahedya. Maraming sanggol at ina ang hindi nailigtas. Mula noon, walang naglakas loob na magbantay dito, maliban kay Nurse Maria de Leon. Si Maria ay bagong graduate pa lamang noon. Matapang siya at dedikado. Kaya kahit natatakot ang ibang nurse, tumuloy pa rin siya. Wala namang masamang espiritu kung wala kang ginagawang masama. Lagi niya itong sinasabi sa sarili. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Stories are exclusives only here on Creepy Files with Kuya Juan. 2:00 ng madaling araw habang siya'y nagra-rounds, biglang nagkanda bukas ang ilaw sa hallway kahit patay ang kuryente sa buong ospital. Sinundan niya ito hanggang marinig ang mahina ngunit malinaw na iyak ng sanggol mula sa dating nursery room. Isang kwartong matagal nang isinarado matapos ang sunog. Pagbukas niya ng pinto, malamig na hangin ang tumama sa kanya. Sa gitna ng kwarto, may isang crib, bago, malinis at tila may laman. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang tela at doon niya nakita isang manikang sinunog. May basag na mukha at nakangiti. Nasaan ang anak ko? Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa likod. Paglingon ni Maria, nakita niya ang isang babaeng sunog ang kalahati ng katawan at nakasuot pa rin ang hospital gown. Nakasabit sa braso nito ang IV tube na parang laso at ang mga mata nito ay punong-puno ng luha. Dahan-dahan itong lumapit at lumamig ang paligid. Sa mismong harapan ni Maria, naglaho ang babae. Sa sobrang takot niya, nabitawan niya ang manika at napatakbo siya palabas. Pagdating niya sa labas ng ospital,
Tinawagan niya ang head nurse niya at sinabi ang mga nangyari. Sa parehas na tawag, nag-request na rin siya na magpalipat ng duty. Ako si Kuya Juan, and you've just opened another file from the dark. The next story might be closer than you think. Stay curious.